Hello guys! Ayan, so ako ulit sa Auntie Eileen. Nandito tayo ngayon, nag-gym tayo ngayon. So meron tayong isang kasamang sisi na ating interviewin about sa pag-work niya dito sa Singapore. Bali guys. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. Siya yung magpapakilala ng kanyang sarili, kung anong name niya, ilang taon na siya, at taga saan siya sa atin sa Pinas. Ayan, hello sis! Hi everyone! Anong name nila si? So, ako nga pala si Rishti from Masbate, 35 years old. Masbate, taga Masbate din mama ko. Ayan po. Pero hindi pa ako nakarating doon, pero taga doon yung mama ko. So, ang first question natin is, gaano ka nakatagal dito sa Singapore City? 6 years na. Sa isang employer lang. Wow, naku Yes, mukhang nagkasundo kayo. bless na bless. Maka-obvious naman yung employer mo, Chinese ba siya? Chinese pero expat. Oh, expat sila. Ay, nga, sabi nga nila, magkalante pa daw ang expat. Ayan, so, cheese, chika na, no? Ayan, so, ang second question natin is, natatandaan mo pa kaya to? Ano ang agency mo dito sa Singapore at sa Pilipinas? Sa Pilipinas, Jing agency. Tapos dito sa Singapore is GPB and PAW. Ano yung GPB. as in JP. JPP. B. GPB. JPB. JPB agency na saan siya located dito, Sisi? Actually, marami silang Ano sa branches dito? Wow. Sa Hogang ako. May Katong, may Hogang, may yung iba. Tampines. Magkano yung, tanda mo pa kaya kasi medyo 6 years ago na, pero tanda mo pa kaya kung mga magkano yung estimate mo na nagastos sa Pinas, yung nag-apply ka ba? Estimate, kasi kami, kung gusto mo ikwento mo rin yung ikaw bang gumastos sa medical mo? Yung medical namin sa agency, kasi may loan kami ng parang magkano yung merong salary deduction, di ba? 3.5 months. 3.5, same tayo. So sila nag-gumastos lahat, wala kaming gasto. Yung sa amin lang is pamasahe, pagkain. Pero may nag-accommodation ka pa. Sa kanila din lahat. Sa kanila din lahat. So, matatandaan mo pa kaya kung saan sa Pinas yung accommodation? Saan? Sa Makati. Makati? Okay. Ayun na, libre guys ang accommodation sa agency ni Matagal na yun. Ayun, 6 years ago. Ewan ko lang ngayon. Baka meron pa yan kasi ang agency naman hindi naman agad-agad na mawala. So, mga tansya mo, magkano yung nagastos mo? May 10K ba? May 20K? Ayun, mga 20. Sa pamasahe, pagkain. Pero libre ang accommodation. Passport. Ayun, yan sa passport pa pala. Tsaka pamasahe mo pa, Gaano ka katagal bago nakarating dito sa Singapore during application mo? Actually, mabilis lang ako. Kaso natagal, mga ano lang, 1 month. 1 month? Mabilis ka ako, medyo matagal. Umabot ako ng 3 months. Oh my God, 3 months pa Singapore. Nagkaroon ng problema yung aking application. Bali, yung sa'yo, 1 month lang. During pag-apply mo, direct hired ka ba? Ano bang May agency. Kumbaga dito na sa Singapore, may kakilala ka dito? Wala. So, sa agency ka sa Pilipinas apply? Agency talaga. Agency sa Pilipinas. Ano ka doon? Parang nag-walk-in ka sa kanila? Minessage ko yung agent, tapos pumunta ko sa kanya. Through Facebook. Through Facebook. Hindi ko siya nakilala. Ang swerte mo, hindi ka nastaman. Ay, sige dito sisi para makita kanila yun. Chika-chika. Galing naman through Facebook lang Pero kasi ang maganda lang dito sa Singapore, kaya mas okay din siya kaysa sa ibang country. Kasi nga, wala ka talagang ilalabas na pera. Hindi kasi sa ibang may mga placement. So yun, may tendency mas scam ka ganun. So dito maglalabas ka ng pera. Ganun. So yun, so balang, ayun, nasagot mo na rin yung isang tanong natin yung sa salary deduction. 3.5 months po ang salary deduction ng ating salary. At saka siya po libre yung accommodation. So, ang work mo naman dito sa Singapore City is sa newborn ka ba? Sa kids Newborn. 3 years old yung, 3 months pa lang yung pinalagaan ko. Hanggang ngayon? Ngayon, 6 years old. Yung galing naman talaga sa'yo lumaki. Ano ang pinaka-worst na work ka dito? Ano yung tingin mo na pinakamahirap para sa situation mo nung nagtatrabaho ka dito sa Singapore? Yung tingin mo na parang siguro culture shock. Normal, diba? Tapos Chinese yung medyo maselan sila. Hindi naman. Paano siguro yung Chinese kasi yung lingwahe ng yung sa pananalita nila. Hindi sila man sa English Yung yung couple. Pero yung may isa kasi matanda. Hindi kami nagkakaintindihan. Kasi pero ngayon naman okay na. Kasama nila parang ama or
Okay. So yun, medyo yung sa communication kasi nga yung Chinese yung paano nila. So yun, bali sa newborn, hindi ka ba nahirapan? Ano bang adjustment mo? Hindi naman. Ano ka pa? Single ka ba? May anak ka na rin? Single. Tapos nag-alaga ka ng newborn, ang galing mo ha. Kasi di ba ang hirap ng mag-alaga ng newborn? Kasi newborn ako, mahirap sisi. Mahirap. Oo, kasi medyo maselan. Ayun, depende siguro sa Depende siguro. Yung sa'yo, Nakaalalay naman sila kasi. Tsaka meron silang consignment lady yata. Wala na. Yung lola na yung kasama mo. Okay. So yun, ito kung gusto mo sagutin or hindi nasa sayo, pero gusto na mga natin malaman. Magkano ang sahod mo at ilan ang day off mo dito sa Sahod ko, akin na lang yun. Personal na yun. So kayo i-reveal. Oo. Malaki to. Tapos yung day off naman every Sunday. Oh, yun, every Sunday parehas kami every Sunday. So, guys pala dito ha, pagka kasi binayaran kung katulad namin every Sunday yung day off namin. Kasi nga, weekly every Sunday, may day off talagang helper. So, ano yun, tawag doon, talagang ganun yung dito every Sunday. Pero, may times din na pwedeng bayaran ng employer yung day off natin. Pero kailangan sa loob ng isang buwan, meron tayong isang day off. So, pag binayaran ng employer yun, dagdag sa sweldo natin yun. So, yung kay Sisi, masyado siyang private, ayaw niya i-share yung sahod niya. So, yun, rights niya yun, guys. Rights niya yun. Hindi pwede. Hindi pwede. So, yun. Kung ano yung pinakamahirap, ano naman yung pinakagusto mo, nag-work ka dito sa Singapore. Nakatry ka na ba sa ibang country, Sisi? O hindi pa? Saudi. Nakapag-try ka sa Saudi? So, pwede mo siya i-comparison. Actually, same lang kasi bata lang din. So, yung language lang talaga yung mahirap. Bakit paano ba sa Saudi ang language nila? Hindi ba? Arabic. Mag-aaral Hindi sila marunong mag-English. Ikaw yung mag-aaral. Mag-aaral ka ng language na. Hindi pa kasi ako nakakuha doon, so hindi ko alam. So, 4 years ako doon. Bata din. Same lang. Sa work, okay lang. Pero sa language lang, medyo nag-adjust ka. Okay. Pero sa about sa iba, yung dito sa surrounding, sa may ano ba, may day off ka ba doon? Ay, wala doon. Pero may rest hour ka. Pero sa bahay. Nasa loob ka lang na bahay? So, isang buong araw, sa loob ng isang araw, as in nasa loob ka lang talaga. Hindi talaga isang buong araw. Walang oras lang. Oras lang. Pero okay lang. Tapos mabait. Mabait naman. So okay ko din mabait yung naging mo. So yun, ano naman, happy ka ba na nandito ka na ngayon sa Singapore at saka looking forward? Happy. Okay naman. Happy. Kasi maraming dito marami kang pwedeng gawin. Basta natin nga nag-gym kami, guys. Pwede ka dito mag-aral. Mayroong mga short course dito. Pwede ka mag-aral. Pwede ka marami dito. Tapos may mga event sila. Nag-active ka sa mga event nila, Sisi? Sa church. Oh, yeah. Tama sa church. Ano ka pala ngayon? Ano kang mo? Ang church religion mo? Christian. Sa Hope Church kami. Baka gusto nyo pumunta. Welcome. Nag-promote na church. Bakit ba? Malay mo. Sa Hope Church. Kung nandito kayo sa Singapore, pwede kayong pumunta sa amin. Hope Church. Welcome na welcome kayo. Tama yung sisisi talaga, guys. Tsaka, hindi kayo parang maboboring dito. Maboboard. Hindi kayo ma-homesick kasi marami kayong pwedeng gawin. Oo, yun. So, ito tapos na yung question ko sa Sisi. Meron na lang ako parang, Meron siya ibibigay sa akin. 1.5 per question. Oh my God, mamulubi ako. Ilang question yan? $100 per question. Oh my God, 800 agad. Sobra pa sa sweldo ko. Kaya sweldo ko, guys. So, yun. Ang last, ano yung may advice mo sa mga gusto mag-work dito sa Singapore or inspiring na Kasi meron maraming kailangan halimbawa, handa kayo physically, mentally. Kasi talaga hindi mo rin malalaman kung okay ba o hindi yung magiging employer mo. So, kailangan be strong, magiging strong, be courageous. So, huwag mong kalimutan. Minsan kasi pag nandito ka na, akala mo happy-happy lang, di ba? Lalo na bigyan ka ng 4 days na off day. Dapat i-spend mo ng wisely at saka spend mo ng maayos. Yung parang hindi kung saan-saan ka lang kasi marami din tentasyon dito galing. Kasi dapat ka-open dito. Super open dito. Kaya marami. Huwag masyadong malaya. Huwag mong kalimutan yung reason ba't pumunta ka dito. Yan talaga. Yung best advice yan. Maganda yun. Tama din naman para hindi tayo medyo maligaw sa atin kung bakit tayo pumunta dito. Galing. Ayan. Thank you so much. Thank you. 800.
my God, guys. Nagkakaroon ako ng Ano na utang. ako, pa-gym-gym lang ako ngayon. Kasi ano nga ulit yung agency mo dito para mapanood Oy, sa nila? GPB. Ayun, Yung agency ko dito. Pero marami naman sa Pinas. JPB Agency. Sa Facebook lang si ano? Pwede rin. Oh, yan. Okay, sige. Bye, guys! Bye-bye. Pagiging vlogger na siya. Vlogger na.